Paano nila ititigil ang paglabag? Sa pamamagitan ng pagpapalaya kay Tatay Digong. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naku, pagdapugod po ang ating mga kababayan matapos yung naging birthday ni Inday Sara at yung makasunod na dalaw ng pamilyang Duterte kay Tatay Digong. No? Nabigyan na nga po ang pamilyang Duterte ng isa pang araw ng dalaw, so 3 beses na isang linggo. Tuesday, Wednesday, and Friday na ang kanilang araw ng dalaw. Now, nakauwi na po si VP Sara, siya po ay nasa ere ngayon, at si Mayor Baste ay pauwi na rin ng Maynila. No? Ang papalit po ay si Ma'am Hanilet, at inaasahan po natin sa 14, darating naman po si Kong Pulong. No? Dahil ang kanilang rule ay hindi po pwedeng maiwan si Tatay Digong dito sa Dahig nang walang mga Pilipino nakapaligid sa kanya, kaya araw-araw po tayong nagbibigil para kay Tatay Digong, at ayaw rin po nila na walang next of kin dahil alam niyo naman, 80 anyos na yung ating Tatay Digong. No? Kaya nga talagang hindi makatarungan kung kailan 80 anyos na siya, tsaka pa siya narito nakakulong, no? Sa Dahig na talagang alam ko, masamang loob niya dahil bilang isang Pilipino ang talagang pinaninindigan niya. Kung meron demanda dahil ang Pilipinas sa isang malaya at independenteng bansa, meron tayong kakayahan para litisin yan sa Pilipinas, at dahil sa konsepto ng soberenya na seloso ang soberenya, hindi po pwedeng i-share sa ibang bansa, kinakailangan ang paglilitis sa mga krimen ay dito lamang sa bansa natin sa Pilipinas. Pero kahapon po, doon sa panayam ni VP Sara sa mga supporters at sa media, nabanggit niya na inaprobohan na po ni Pangulong Duterte yung ideya na galing sa akin na humingi ng remedyo sa lokal na hukuman ng Holland. Ano ba yung sinasabi ko dyan? Well, bago nyo maintindihan kung ano yung strategiya na naisip ko, i-discuss ko muna sandali kung ano yung tinatawag na state responsibility. Ang state responsibility po sa larangan ng international law ay magkakaroon ng responsibilidad ng isang bansa, unang-una kapag mayroong paglabag ng international law, at pangalawa, kung ang paglabag nito ay maibabaling mo sa isang ahente ng estadong yon. Now, pagdating po dito sa kay Tatay Digong, matagal ko nang sinasabi na mayroong paglabag ng international law. Ano yon? Unang-una, nalabag ang karapatang pantao ni Tatay Digong dahil siya nga po ay kinidnap. Bakit natin sinasabing kinidnap? Kasi sang-ayon sa Rome Statute mismo na bumuo ng International Criminal Court para nga magarantiyan ang karapatang pantao ng lahat ng mga akusado na merong warrant of arrest at maprotektahan ang soberenya ng mga bansa kung saan manggagaling ang mga akusado ng ICC, kinakailangan hinaharap yan sa lokal na hukuman. Ang lokal na hukuman, sisiguraduhin na yung karapatang pantao ay magagalang, ginagalang. Pangalawa, at sisiguraduhin na walang paglabag sa soberenya. Now, alam natin kung ano yung karapatang pantaong malalabag, no? Kung hindi dinadaan sa hukuman. Ito yung right to due process. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Hindi lang po yan nakasaad sa Saligang Batas ng Pilipinas, nakasaad din po yan sa ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, at saka dito sa European Treaty on Human Rights. Now, pangalawa, yung pagharap naman sa lokal na hukuman ay yan ay panigurado na hindi malalabag ang soberenya. Kasi yung hukuman sisiguraduhin na unang-una, meron pang jurisdiction ng ICC. Ibig sabihin, kung hinarap si Tatay Digong sa RTC bago siya pinadala dito sa Dahig at hindi kinidnap ng Marcos government, isinakay sa eroplanong binayaran ng gobyerno ng Pilipinas para dalhin sa Dahig at walang kahit sinong opisyalis ng ICC na sumama sa pagkuha kay Tatay Digong at pagpapadala sa Dahig, masisigurado na yung lokal na hukuman sasagutin ng issue. Dapat bang padala sa Hague ang Tatay Digong para litisin? At nabigyan sana ng kasagutan ng lokal na hukuman kung meron pang jurisdiction ang ICC. At tayo naman, bilang matagal ng abogado ni Tatay Digong, sasabihin natin sa Regional Trial Court kung siya'y dinala dyan na wala nang jurisdiction ang ICC dahil bumitiw na tayo at yung preliminary investigation ay naimbestigahan sa pangalawang taon matapos na bumitiw na tayo. Alam niyo po, ako mismo yung nagpunta sa Assembly of State Parties na sa New York at nagsabi na ipagpapatuloy talaga nila
yung investigasyon labang kay Tatay Digong, bibitiw na ang Pilipinas. Hindi nakinig kasi yung Aprikana na prosecutor noon, under attack. Under attack siya dahil ang pinupuruhan lang puro mga Africans na kabaro niya, kumbaga, no, dahil taga-Africa yung dating prosecutor. Sabi ng prosecutor, sige na nga, para hindi yung iniisip na pinagdidiskitahan ko mga African, kakasuhan ko ang non-African, si Tatay Digong yun. Okay? Pero dahil hindi nga dumaan sa tamang proseso na nakasaad sa Rome Statute mismo po yan, ha? Sa tratado mismo yan na bumuo na ICC, sinasabi natin na nakidnap siya. Kasi unang-una, hindi naman dumaan sa lokal na hukuman para masigurado na dapat na ipa-extradite siya sa ICC. Yung proseso na dapat pinagdaanan, yan po ay isang extradition proceedings. Normally, ang extradition, hinihingi yan ng Estado sa isang bansa na mayroong extradition treaty na ipadala sa kanila yung isang tao para tumayo at litisin. No? Normally, kapag yan ay bansa to bansa, kinakailangan mayroong extradition treaty. Pero pagdating sa ICC, yung extradition treaty ay Rome Statute na mismo. Na kapag mayroong akusado sa ibang bansa, dapat dalhin muna sa lokal na hukuman. Ang lokal na hukuman, binigyan nyo ba ng karapatan ng due process yan? Meron bang jurisdiction ng ICC? At kapag ang sagot ay oo sa pareho, tsaka pa lang padadala sa ICC. Now, bakit ko diniscuss yan? Kasi unang-una ang Netherlands, partido rin sa Rome Statute. Kaya nga naririto ang ICC dahil meron siyang headquarters agreement. Pero pangalawa, ang Netherlands ay kasapi din sa ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, na nagsasabi na lahat ng tao sa kanyang teritoryo, hindi lang mga Dutch, ay merong karapatan to due process, the right to be heard bago sila pagkaitan ng kanilang kalayaan. No? At pangatlo, sila rin po ay kapartido ng European Convention on Human Rights na nagsasabi rin na lahat ng tao, hindi lang mamamayan nila, ay merong due process rights. No? At ang pagkakaiba kasi ng ICCPR at saka ng European Convention on Human Rights, ang ICCPR, pag merong lumabag, ang magdidesisyon yung Human Rights Committee. Ang problema, walang ngipin. Pwede sila magdeklara na labag sa ICCPR ginagawa ng isang gobyerno at manawagan dun sa bansang yon na ipatupad ang kanilang katungkulan sang-ayon sa ICCPR. Pero walang ngipin yun kasi rinirespeto nila na ang mga bansa na kasapi ng ICCPR ay mga soberenya. Hindi po pwedeng utusan ng kahit sino. Ang pwede lang gawin ay sabihin na ikaw ay lumalabag sa iyong katungkulan sang-ayon sa tratado, dapat sumunod ka sa iyong obligasyon. Pero pinapaubaya sa mga bansa kung sila ay susunod o hindi para hindi malabag ang kanilang soberenya. Ang pagkakaiba ng European Convention on Human Rights po pwedeng ma-implement ang desisyon ng tinatawag na European Court on Human Rights. Now, sabi ko bakit importante ang law and international responsibility. Remember, ang Estado na merong linabag sa international law, merong obligasyon ngayon na itigil ang kanyang paglabag at burahin ang lahat ng mga pangyayari na nag-ugat doon sa illegal na gawain. Kasama na pa dyan yung reparations. Ang reparations ay ibalik ang nakalipas bago nagkaroon ng paglabag sa obligasyon sa ilalim ng international law at magbayad ng kompensasyon para burahin ang lahat ng mga consequences ng illegal na bagay. Ang tanong, ang Netherlands ba merong linabag na prinsipyo ng international law sa pagkakakulong nila kay Duterte? Ang sinasabi ko, silang nagkulong kasi yung kulungan, pinapatakbo ng Dutch government. Yung mga gwardya, empleyado ng Dutch government. Yung teritoryo ay teritoryo ng Holland. Hindi po estadong ICC. So hindi siya kasapi sa ICCPR, hindi siya kasapi sa European Convention on Human Rights. Ang kasapi po ay ang Netherlands. Siguro sa unang tanong, dahil siya ang nagpapatakbo, siya ang gumagwardya kay Tatay Digong at sa teritoryo na nakakulong si Tatay Digong, magkakaroon siya ng responsibilidad kung illegal yung pagkakakulong nila kay Tatay Digong. Ang tanong, illegal ba o hindi? Well, sang-ayon sa ICCPR at saka sa European Convention on Human Rights, dapat merong due process. Pinagkaitan ba si Tatay Digong ng due process? Obvious. Kasi yung due process ay dapat na pagpapaharap kay Tatay Digong sa lokal na Pilipinong huwes para masigurado nga na merong dahilan para siya ay ma-extradite sa The Hague.
At dahil hindi sinunod mismo yung nakasaad sa Rome Convention, meron dalawang paglabag ng international law. Paglabag ng ICCPR, paglabag sa European Convention on Human Rights, at paglabag sa Rome Statute. So I stand corrected. Tatlong paglabag ng international law. Now, dahil sila ay lumalabag, anong sabi ng batas? According to state responsibility, may obligasyon ngayon ng Netherlands itigil ang paglabag sa batas. Ano ibig sabihin yan? Kapag sinabing itigil ang paglabag, ano ba yung dahilan kung bakit lumalabag sila ng ICCPR, European Convention at Rome Statute? Yung pagkakakulong ni Tatay Digong. Bakit lokal na hukuman? Kasi ang issue, Netherlands, ikaw ba ay sumasang-ayon sa iyong obligasyon sa tatlong tratado? At sa international law, yung obligasyon na tumupad sa mga tratado na ikaw ay voluntaryong ipinasok, ang tawag dyan, pacta sunt servanda. Treaty obligations must be complied with in good faith.